Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Good evening, everyone, and welcome to The Review. Your ticket to great movies, Good music. new trends, and must-see events. your ticket to the good stuff. Hi guys, I'm Van. I'm Salve. I'm Mal. I'm Zed, and I'm Peter. So guys, last episode, I wasn't there. Yo, welcome back, Salve. Welcome back. Pero super nag-enjoy ko talaga yung first episode. Diba it was about back to school fashion. Yep. So viewers, sana na-enjoy nyo rin kasi super nag-enjoy ako. And sana marami kayo natutunan from us. Oh, man. Yes, but you know what, Salve? Apart from back-to-school fashion, pinag-usapan din natin yung tips and being prepared for the rainy season. Kasama dito yung safety and of course, looking presentable and looking good while going to school and or work, diba guys? Tama. Pero huwag kailangan kalimutan, share namin mga boys. Huwag kami kalimutan Yes. doon. Huwag kami kalimutan. Yung mga playlist na share namin na kahit maulan man, o maaraw, eh good vibes pa rin tayo. Of course. And sa lahat ng mga viewers namin na nanood for last Thursday, salamat sa supportan nyo. And sa lahat ng hindi pa nakakanood sa The Review every Thursdays at 8 p.m., you can like us on Facebook at flick.thereview, or you can follow us at The Review 2013. Diba? Pero guys, dahil nga laging updated ng The Review, tonight we're going to talk about UAAP season. Yo! Siyempre, school spirit na naman. And ano ba, feel na feel ko talaga even when I'm at class. Kasi every after weekend, pinag-uusapan yung game lang. And syempre, I myself, go! Laban Baste, di ba? Sorry naman! Yes! Sorry naman! Big supporter ng basket. Pero feeling ko, Van, nanonood ka lang doon kasi yung mga cute guys na naglalaro. Feeling ko yun ang ginagawa ko. Actually, hindi mo alam nangyayari, pero like, yun, tumatakbo mga guys. Feeling ko yun ang alam mo eh. Of course not. Syempre, I'm in it as well for the team spirit. Kasi dito mo talaga mafe-feel na you're united as a class and you're united as a university. And at the same time, you get to, have a little competition with your friends from TLSU, with your friends from UP, or other universities. Yun. Ano son? Adamson! Nakakalimutan niya ako. Pero alam niyo guys, yung UAAP, basketball, sobrang sa mga guys, yun talaga yung pakbakan. Yung sa mga girls, siguro sa mga guys yung pinapanood nyo. So, ay mga guys, yung game talaga mismo yung pinapanood namin. And then kung alam nyo lang guys, basketball is a very fun team sport. And importante sa isang basketball team, yung teamwork. Ulitin nyo yung teamwork. Teamwork! Yun! Sa UAAP season ngayon, importante na hindi lang dapat isang star player lang yung nagsashine sa isang team. Hindi, dapat yung mga teammates, kasi isipin nito, kapag yung isang star player na yan, siya na yung naglaro, at di siya na yung maglalaro, 1 versus 5, diba? Importante yung teammates yan. Kasi ikaw, Bila, naka-experience ka na ba ng basketball game na talagang naramdaman mo yung teammates mo, pati yung head coach mo? Oo naman, naalala ko yan nung bata pa ako, sumasali pa kami ng liga dun sa amin. So, medyo bangko ako noon, pero na-feel ko talaga, lalo pag team practice kami, practice kami yung mga plays, tapos andyan pa yung gising kami ng umaga para lang mag-jogging na uli yung coach namin, hinahabol namin siya. Gising ngayon ng umaga para lang magkaroon ng basketball. Ng basketball at practice yung teamwork namin. Ganun ka-importante lang yung teamwork. Teamwork, guys, is very important. Ngayon lalo lang sa bakbakan sa UAAP season. Kayo ba, meron ba kayong mga pwedeng maipasok din sa season ngayon? You know what, Seth? Apart from yung bakbakan ng basketball board ng mga guys, Of course! kami din for girls and even for guys pagdating ng UAAP season, there's also fashion! As you can all see, almost every one of us here are wearing our university merchandise. Diba? Parang si Beb. So, USC! Ramdam ko yung yung school spirit niya. And you know what? I like it kasi minatch mo with your skater skirt. Diba guys? Last week. So yun guys, if you guys want
merch under your skater script. Yes. So, ito na siya! Yung? An example, a perfect Yes. example. And it's really working. I love it. Pero alam niyo guys, nagulat pala ako, pwede pala yun. Yung merchandise, ginagagawang fashion, pwede pala yun. Ano naman? Tingnan mo, like what you did with your whole outfit, di ba? Ginawa mong... Wow! Hindi ko na imagine yun. Yung UAAP So jacket. guys, sobrang nakakalapot kasi. Aabangan ko kayo sa UAAP next time, sir. Akala ko nga UAAP to UANP pala. Yun! Pero sobrang excited talaga ako kasi syempre kayo pala yun. Excited ako, yun nga, teamwork. Kasi may fashion pala nangyayari. Of course. Ano yung mga nangyayari maliban sa UST? Tignan natin yung kay bro na. Set the flight, bro! Nagawa niya pang fashion yun. Oo, yung ginawa pa ni Kuya Peter, nilagyan pa niya ng dot tag para to accessorize everything else, di ba? Parang kahit na naka-t-shirt ka lang ng university shirt mo, pwede kang mag-accessorize to make it very fashionable. Para pag nasa game ka, kahit na nag-cheer ka, o di ba pag tumutok sa yung camera, medyo, oh, Yung face of the game ka pa, tapos marano ka pa ng prize, di ba? So, gusto natin yun, mga prizes. Saka alam niyo guys, na-realize ko, ngayon lang, more than yung teammates, yung head coach, importante rin pala yung school spirit. Of course. Kasi, syempre last year nanood ako ng mga games, tapos naisip ko, paano kaya pag wala yung mga nagsusupport sa mga schools, parang lang 5-on-5, simple 5-on-5 lang. Pero dahil merong school spirit na nangyayari dito, mas nagiging intense talaga yung bakbat at mas naging fun. Hindi lang nangyayari sa court, nangyayari rin sa mga bleachers, yung mga tao, pati yung mga cheer nyo. Yes. Yan naman Kaya siya. naman sa sobrang totoo yan kasi sa amin, kahit na nagpa-class ka habang nag-games na sa Araneta, kami habang nanonood lang sa TV screen, ghost eh! As nagsisigawan yung buong school. Tapos parang feel mo na kahit maliit yung pinapanood mo screen, nandun ka pa rin sa game at involved ka pa rin. Actually, you know what? Kami rin sila sa, meron din kami sa cafeteria namin. Meron kaming big screen doon. Tapos makita mo lahat ng tao, sumisigaw, lahat ng tao, nag-cheer for Lasal. Tapos ang ganda ng feeling, di ba? Swerte ko Okay, yung TVs. wait lang guys. Kasi, hashtag, medyo hindi ako nakaka-relate. Oo nga pala, si Salvi kasi high school na pala. Yeah. We're so sorry, sabi. Sorry, sobrang sorry. Okay, hindi pa ako college. Halata naman, kasi you know. Joke lang, kayo naman, mukha pa kayong ano. Yo, high school. Yo. Pero in fairness naman to me, I watched naman yung UAAP. Nakakita ko talaga yun sa TV. And yung theme nila yung theme nila this year is, wait lang, greatness never ends. Yo, Siyempre, yeah. sobrang angas na. Pakiulit nga, Greatness greatness. never ends. Greatness never ends. Just like the host, Adamson Universe. Yeah! Adamson. Greatness never ends. Wow, that's deep. Paano kayo na-relate yun sa UAP? Parang intense yun. Pag-isipan nga natin. Ikaw ba? Ano bang ibig sabihin nun? Feeling ko kasi kaya greatness never ends kasi dahil nakaka-start pa na ng season, hindi nagtatapos yung laban mo sa first game. So it doesn't matter kung talo ka or panalo ka sa first game kasi nga tuloy-tuloy pa rin yung laban mo. Sorry sa mga... Siyempre, di ba? Siyempre yun nga. And to this point na naman, kahit na rivals kayo at the court, friends pa rin kayo outside. Sige, mag-handshake nga kayo ngayon. Sige! Okay, maganda yan. Pero nga, no, kahit off the court, friendship pa rin kahit anong mangyari. Kahit What stays in the court, stays in the court. Diba? Greatness. Greatness nga. Oo nga. Pero alam mo para sa akin, yung greatness na, ibig sabihin lang yan, yung mga bawat player ka man, coach ka man, manonood ka lang, may dala-dala ka. Ngayon dinadala mo na yun, dinadala mo sa bakbakan na yun. And sa bakbakan na yun, nagiging great yung mga tao dahil talagang believe sila na kaya nilang manalo till the very end. Tama ba? Yes. What do you think about greatness never ends? Greatness never ends. Kasi, for me talaga, super winner yung feeling na meron kang team eh. You can feel talaga na you have a family, ganyan. Like, sa the review, you guys are my family. Pero guys, kasi that's the importance of team spirit nga. That's why good teammates are important because
strength and weaknesses. And at the same time, dahil nga alam nila yung strength and weaknesses mo, they'll accept you and even push you to your limits to improve further and aim higher. That's true. Intense yung greatness never ends na pumasok sa Ayan. ayos yun na. Ikaw, Peter, greatness never ends. Ano yun? Greatness never ends. Parang ano kasi yan eh. Bawat yung moment mo dun sa court, parang ano yan eh. Bilang player kasi, tsaka bilang isang fan ng UAAP, pagka greatness yung greatest kasi it's about living the moment. Yung nandun ka sa moment na yun, yung Totoo yan. titira ka sa loob ng court, tapos pag pumasok mo, sisigaw lahat ng tao na parang, ano yun, parang wow, nakatira ng... Yun Speaking of, though wala kaming UAAP team, napapanood ko na sa TV yung mga fans, ganyan. Iintindihan ko yung kahit nag-cheer ka lang, parang wala nang bukas. Ganun pala yung greatness never ends. Walang bukas. Kung ano yung nangyayari, yun ang important. What's And for present. me also, yung greatness never ends. Kasi for me, pag nag-succeed ka na, it shouldn't stop there, right? You should keep on trying. Kasi sometimes, diba, pag andun na tayo sa, kunwari, we succeeded na, parang wala na, parang chill na lang tayo after that. Pero, you know, we have to keep trying. Pag andun yung opportunity, grab it. Kasi opportunity knocks, diba? Kaya siguro nag-forfeit yung Ateneo. Ay, wala tayong... Yun, tama yan. Kasi they keep on trying and trying. Pero syempre, huwag natin kakalimutan na with every success that we have, we must share it. Kaya nga, ang sarap ng feeling na nag-cheer tayo with a big group or with a big family kasi even though we're not the ones technically winning, we still feel the victory all in the same. Yes. Grabe itong UAAP season na pinag-uusapan natin, no, Van? Intense na. Shocks! Parang ang saya talaga. Parang, oh my gosh, because of you guys, super na-excited talaga ako for college. Excited na ako to have a university of my own. Hashtag pressure. Joke lang yun. Pero let's continue talking about team spirit. And let's welcome Ira, Ann, and Gab. Alright guys, so kanina paulit-ulit na sinabi yung mga words na greatness and team spirit. Alam mo meron akong alam na quote from a good movie na napanood ko from recent past. It goes like this. Great power comes great responsibility. Alam mo kung saan? Parang alam ko yun. Tama Man yun? of Steel? Pwede. Pwede. Hindi, Spider-Man. Oh yeah. Oo nga pala. So yan, yung pag-usapan natin, bilang nabanggit na yung Spider-Man, hindi naman obvious. Oo nga. Sa mga suot namin ngayon, no? Kung ano pag-uusapan natin, no? So, parang napansin lang namin kasi na parang bumabalik na yung mga napapanood natin nung bata tayo. Oo nga, definitely. Diba? Yung parang dati pinapanood mo lang sa cartoons, pinabasa mo lang sa comics. Ngayon, napapanood mo na in big screen. Diba? Alam, inaantay ko na ma-adapt sa big screen. Alam yung serye yung Team Mix. Sedi, alam ko yun. Mga kasabayan Pero yung hindi, si Sarah. pero hindi. Oo, alam ko yan. Alam ko yun. Pero Sedi, oo. Pero yung game, parang yung recent na movie, kung superhero, kung greatest yung pag-uusapan, yung pinaka-bago among them is yung Man of Steel. Oh yeah, Man of Steel. Napanood niyo ba yung Man of Steel? Oo, actually, kapulad yun, share ako ng konting experience. Nakakatawa kasi pinanood ko yun, Father's Day. Alright. Yun. So, lunchtime, then merienda, kain kami the whole day. Then, ayan ang movie na, hapon ng araw, 5 o'clock. So, nalang movie, pinipilit ko buksan yung mga mata ko, talagang naantok ako kasi busog na busog ako. As in, ginagawa ko talaga sa, oh my God. So, nakatulog ka? Oo, kaya wag ka ma-hurt dahil alam ko, mga boys, ganyan talaga, di ba? Gusto yung mga love scene, mga comic, mga events. Saan naman yung pair? Sino kasama mo? Sige. Anyway, so, to segue from what Ira said, meron tayong, I just give a Overview. brief review of the Man of Steel. Alright. So yung Man of Steel na yun, if you're familiar with the past movies, yung Superman, marami na eh, you know, from Richard Donner's 1978 Superman, and from 2006 meron yung ginawa si Bryan Singer, na yung star si Brandon Routh. This year, meron bago na Superman movie yun nga, na Man of Steel, na pinirect ni Zack Snyder. So itong movie na to, iba siya eh, kasi from
past, kasi yung Superman Returns, yung Superman 1, 2, 3, ano siya, magkakasunod siya, isang ano lang siya, parang isang word lang. Pero this Man of Steel is different because it's an origin story. Hindi naman siya lumalayo sa, ano talaga, sa mythos. Actually, medyo faithful siya sa mythology, pero maraming binago. Actually, if tidbit lang, maraming mixed reviews like, meron mga nagustuhan siya, meron din ayaw, kasi yun nga, maraming masyadong binago. Okay. So parang yung pinalabas na Man of Steel ngayon is different from the mga comics na binabasa niyo before, ganyan. No actually, because yun nga, yung Man of Steel nga, ano siya parang faithful siya sa comics, pero marami siyang binago. Like, itong Man of Steel na to, it is kind of spiritual. Zack Snyder said na this Superman movie is spiritual in its nature. Kasi if you think about it, ito, may kikwento ko sa inyo. Kwento ko yung plot ng ano. Kung sabihin niyo kung ano yung magkuha nila story from this plot. So, merong yung tatay ni Superman, Yung human dad niya. no, yung alien. Alright, Yung from Krypton. So, yung parents niya, parang they conceived Superman genetically. Kasi in the movie, parang everyone is parang predetermined, parang inaano sila eh. Parang ano ba yung parang term? Parang assembly or whatever. Yeah. Pero ano siya, parang they are created with a purpose. In those sacks na parang tawag yung Ay, nakita ko yung mga nakarami. Parang test tube baby or something. Pero si Superman, si Kal-El, hindi siya gano'n. Because yun nga, pinanganak siya, genetically, parang he was conceived parang as a normal person. Like, parents, they conceived parang ni Blank Clark, parang yun. Like Clark Kal-El pa, kasi Clark is a human name. Anyway, so, after nung di ba, they conceived him, parang sobrang iba talaga. Pinadala siya, parang, kasi masisira na yung Krypton parang masisira yung Krypton cause sobrang nilang hinarvest yung resources ng planet na yun. Nasasabog na siya, masisira na siya. So, sobrang So, kaya parang di ba parang sumabog yung planet, diba? Sumabog yung planet. Kasi yun nga, parang depleted na yung resources ng Krypton, planet Krypton. So, parang nagkakaroon ng kulita, like yung si General Zod, parang nagkakaroon na ng mga, marami na parang kulitas nga. And then parang pinadala si Kal-El sa Earth, kung saan nakahanap sila ng And anyway, tidbit again, yung pinadala siya sa Earth, di ba? Yes. So yung pagka nakita siya ng dalawang human parents, hindi sila makapag-conceive, si Jonathan and Martha Kent. Okay. Tidbit lang, sa original comics, yung pangalan totoong pangalan ni Jonathan and Martha is Joseph and Mary. So yun yung So yun, Yung ano naman yan eh. Oo, ako rin. kasi sinabi ko. Pero yun, yun yung parang nung nanin sa Jonathan and Martha, nakita nila, parang may dumating na, parang, kasi hindi nga sila makapag-conceive ng own nila. So parang in-adopt nila as their own. Pero, when you watch the Man of Steel movie, parang doon mo makikita yung yung origin ni Clark. Kasi di ba usually yung mga parang palagi pinapakita si Clark Superman na agad. Pero ngayon, parang pinapakita niya yung parang human side ni Superman. Kasi di ba parang doon binuli siya. Tapos, spoiler, binuli siya sa movie and then parang nakita may vulnerability. Like, when nagtatrabaho nga siya, di ba? Parang we knew Clark Kent from the beginning na he's nag-work siya sa Daily Planet. Pero nung sa movie na Man of Steel, parang he worked as a fisherman, as an oil rig worker. Parang may kita may balbas pa nga siya, di ba? Pero parang may kita mo yung parang human side na parang nahihirapan siya and all. So yun, basically parang, di ba parang may tapos yun after 33 years na nakita siya, ito, totoo sa movie parang after 33 years, doon na niya nalaman yung parang purpose niya sa Earth. Na parang, kasi sinabi, doon na niya nakita parang he has to sacrifice something to become this something else, parang be the savior of the Earth. Kaya parang, labang yung parallelism na nakikita sa parang one story. Greatest story ever told. Greatest story. Yeah, no. Anyway, Anyway, guys. what I'm trying to say is yun nga, parang,
yun nga, it is spiritual film, parang sinabi ni Zack Snyder. And nag-touch base siya dun sa ano talaga, spirituality. Hindi in-invento yun eh, kasi from the beginning, nandun na yun eh, doon lahat ng elements niya sa comics. Like, yun nga, si Clark, parang, yun nga, yung totoong pangalan ng parents niya is Joseph and Mary. And then tapos pinadala siya sa Earth para maging savior ng Earth, di ba? Parang, hindi siya in-invento, pero it is parang, it's a factual in the comics. In the comics. Alright, so yeah, yun yung parang take. Ayun yun. Alright. So, yan. Bilang nag-elaborate tayo on Man of Steel, no? And yun yung pinaka-recent movie kasi. Aside from that, parang kasi madalas nang madami ng mga superhero movies like Iron Man, The Avengers, diba? Yeah, diba? Madami na. So parang yung sa Avengers, yung parang napansin ko lang doon, parang yung recent movies, kasi makikita mo doon yung differences ng character. Diba? Parang they are different in their own way, no? Tapos parang, at the same time, yung parang, ikaw kayo, sino favorite nyo sa Avengers? Ako, Iron Man. Iron Man. Girl ako, kahit carry siya. Gusto ko siya kasi cute siya kahit medyo oldies na, di ba? Pero pinaka-ano ko doon, medyo konting komedyante, kahit mayabang siya, cool pa rin, di ba? Or hindi naman si Robert Downey Jr. or wala. Gusto ko siya bilang siya sa Iron Man. Pero totally siya, pag hindi siya nakasuot. Okay. Parang gano'n. Yung napansin, ang striking lang sa akin kasi dun sa movie na Avengers is parang merong isang part ng movie doon na parang nag-away-away sila. Tapos parang may namatay na parang character. Tapos parang napatay Si doon. Agent Phil Coulson. Yeah, tapos yung parang leader, parang pinakita yung mga pictures nila na super Captain America. Oo, na parang, ito yung mga pictures nyo na dapat magpapa-autograph ata siya sa inyo, pero he died. Parang he lost a good man. Tapos parang from that talk, parang nawala yung differences nila. Parang na-strike yung heart nila na parang hindi kami dapat nagtatalo-talo. Na parang we should be here for a greater purpose. Tapos parang yun yung nag-start na mag-unite sila. And then talaga na parang hindi na kailangan na magbigay ng orders. Diba? Nagulat na lang yung crew. Automatic na yung ano. Oo, na umalis na sila. And then doon nakita mo na talaga sila sa battlefield na Parang ngayon, magkasama sila. Kaya may steamer. yes, oo. Sila lumabas yung pagiging ano nila. Great as a team. Yes. Oo. So siguro doon pumapasok siguro yung parang sinasabi kanina, parang kayo na kasi pinag-uusapan nila is about UAAP. The modern times na teen spirit. Parang ngayon, parang yung sa mga movies ngayon na parang these movies are not, it's not just for entertainment purposes lang. Na parang these movies is being shown to us because there is a purpose. Parang pinapakita nila sa atin na parang yun, superheroes, parang they are created for a certain purpose. Tayo din, in our own way, superheroes tayo. Na we are, na parang we are different, that we are different. differences, Yes. pero as a team. As a team, if we work for a team, yes, we can do something bigger. So, Talking about team spirit, syempre, naalala ko dyan si Iron Man. Hindi dahil favorite ko siya. Nakikita ko sa kanya kay Iron Man yung, after nung, di ba, nung sacrifice ng team niya. Pero nandun, during the Avengers Dawn, doon yung willing siya mag-sacrifice niya yung sarili niya to save the world, di ba? kasi may nuclear bomb nga na pinasama for the Europe. Tapos, nila na pataas. Right, oo. And then also, regarding sa teamwork, syempre, required dyan yung talagang para sa lahat. As in, go to all na, syempre, importante dyan yung discipline, di ba? Kasi hindi, pag nag-teamwork kayo, or kanya, for example, in a game, hindi mo kasi iisipin niya na ako lang, ganyan, ako lang, basta sikat ako or what, di ba? So, mas maganda, isip mo, mananalo to for us, manalo pa tayo, manalo man or matalo, sorry, nandun pa rin yung as a group, di ba? Happy pa rin. Yes, correct. You know what I realize is, some sacrifices, when you do it for the benefit of many, is really worth it. Right. Basta kung para sa iba, yung sacrifice mo, is supplementary day. Yes. Cut! Okay. You know what guys, saktong-sakto talaga yung usapang team spirit sa episode na to. Kasi nowadays, lagi na lang selfie dito, selfie doon. Ako Feeling ko na si Van, maraming selfie. Pero dahil nga doon, lagi tayo nare-remind sa power ng numbers, sa power ng pagkakaisa. Pero alam niyo ba kung ano yung bagay na kanta sa mga winning or losing
moments man. Ano ba yun? Sige nga. We are the champions of the world. Tama yan. Kasi alam nyo, super champion talaga yung feeling na yung hindi ka nag-iisa, ganyan. That's why I'm very blessed to have yung family ko sa bahay and my The Review family. I love you, The Review family. Champion na champion niya. And you know what? Having this good family and team spirit brings out the best in you. And as a matter of fact, it pushes you to your limit. Guys, ang dami kong tuloy yung episode na to. So, kanina identify natin kung ano yung greatness and definitely sa isang team concept, doon natin malalaman kung ano yung greatness, kung paano natin we learn how to obey and lead. So, sa pagiging, as a team, dapat palagi natin inaano yung concept ng pagiging obedience and pagiging pag-lead na rin natin sa ano. So, doon lumalabas yung concept ng, like ako, kunyari pag nasa isang team tayo, doon magiging obedient pa ako or magiging selfish ako in our own ways dun sa team concept na yun nga pinag-usapan natin. Grabe bro, sobrang Grabe isang episode. Ang lalim talaga yung Ang daming natatao. Yes. Alright guys, so again guys, thank you for watching the second episode of The Review. The Review is brought to you by Family and Life Quad Media. Please like us in our Facebook page at facebook.com/click.thereview and follow us on Twitter, The Review 2030. Uy, comment rin kayo para makasama kayo sa barkada namin. Yes. Sa Facebook, sa Twitter, or you can leave your comments here. This has been The Review, your ticket to Great movies. Good music. New trend and must-see events. your ticket to the good stuff. Good night and see you all next week, Thursday, 8 p.m. here at The Review! Bye! Alright, see you.